testing centers. At marami na pong nagbibigay ng mga testing kits. That reminds me, pinagkakaguluhan na naman nila, pinag-aawayan naman, yun namang rapid testing. Sapagkat itong pribadong sektor, sa pangunguna ni Joey Concepcion, pinapanukala nila na magkaroon ng mga rapid testing kits yung gagamitin. Yung bang madidetermine nyo yung kung meron kayong antibodies na na-develop sa katawan. Ang ayaw naman ng mga doktor sapagkat sabi niya, hindi naman tayo nakakasiguro yan. Baka mamaya mga false negative pa yan. So nagkaroon ng prakaso doon. Nag-apologize na nga si Joey Concepcion dahil meron yata siyang nasabing medyo masakit na hindi ka tanggap-tanggap sa mga doktor. Pero alam po ninyo, siguro naman yung kila Joey Concepcion kesa wala. Kasi kung we will limit ourselves doon sa PRC na matagal, meanwhile, alam mo, mas maganda yung wala o meron. O kahit na, paano, after all, pag tinest ka naman doon sa rapid testing, ibabalidate naman yun malalaman mo rin kung totoo nga o hindi. Kaya, palagay po natin, itong kaibigan natin si Jonathan De La Cruz, masyado kang hot. Okay, first wave, second wave, third wave, pareho pa rin yan na meron tayong COVID. Ang mahalaga, ready ba tayo? O, yun nga ang ginagawa ng gobyerno Pinaghahandaan natin. Kaya yung kaninang binanggit natin na merong bagong laboratoryong itatayo sa Batangas, so yun, makakatulong yun. Marami na po tayong tinatayo, di ba? Sabi ni P.S. Roque, ang target natin, 32,000 test sa isang araw. Hopefully, marireach po natin yung goal na yun. Upang malaman na natin kung sino yung mga delikadong may sakit at may layo natin dun sa mga hindi pa nakahawaan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng tinatawag na modified lockdown. Pinababalik na natin yung mga ibang establishmento, mga factory, kahit nakalahati lamang yung workforce, para masimulan na natin uli yung ekonomiya natin. Sapagkat talagang pinaluhod tayo nitong COVID, hindi lamang tayo, buong mundo. Unang-una, hindi tayo naglalaro, hindi tayo namumulitika. Sinabi na natin mulat sa poll, yung testing hindi pwedeng mass testing kasi 108 million Filipinos, how can you do that? So pinipili lang natin. Meron tayong pipiliin na itetest para ma-identify natin. Ito na nga, lumabas na sa balita, lumabas sa Philippine Star na naghahanap na ng kapalit ang ating Pangulong Duterte para kay Secretary Duque ng DOH. Ayon sa balita na ito, although hindi nila binanggit ang kanilang sources, kaya lang, sana nga totoo. Ayon daw sa kanilang source, dahil daw sa, alam nyo na, kapalpakan, ito ni Sec Duque, naalala ninyo, ginisa ito ng Senado at pinagre-resign nga rin ito ng Senado. Tapos, di ba, meron pang issue patungkol dun sa overpricing ng mga equipment. So, medyo ang ating Pangulo, sabi nitong Philippine Star, medyo hindi na ho siya confident dito kay Duque. Ano naman, totoo, kaya lang, alam mo naman ng Philippine Star, madalas din maglabas ng fake news Kaya minsan nakakaduda, pero sana totoo. Okay, dahil inaantay na nga daw ni Pangulong Duterte na mag-resign or hindi mag-resign, i-fire na itong Secretary Duque na ito. Alam naman natin, kahit ultimo sa OFW, di ba, nagsalita ng ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, pauwiin na yan. Dapat in 1 week, makauwi na yung mga OFW na yan. So talaga hong alam nating na
Sa tingin natin talaga palpak na palpak po ito si Sec Duque. Dapat naman totoo tong sana naman at totoo itong inalita ng Philippine Star. According daw sa isang source nila na cabinet member na hindi nagpapangalan, okay? Inimbestihan daw ni Pangulong Duterte ito at talagang gusto nang mawala si Sec Duque. Either i-resign o i-fire siya. Yan ang pinag-uusapan. Ngayon, ang tanong, totoo ba o hindi? Sana, totoo. Pero tandaan ho natin, naglabas po nito ay Philippine Star. So, ewan na lang ho natin kung totoo ito. Ha? So, we wish na sana, finally, mapalitan ng mas agresibong secretary. Yung dapat yung talagang merong malasakit at saka meron siyang puso para sa mga kababayan natin. Sobrang bilis kumilos. Dapat ho ganyan. Wish natin, marami ho tayong wini-wish. Pero ako, wini-wish ko sana si Doc Willie kung pumayag ho siya. Kasi kailangan ho natin ng magaling na sekretary, magaling makipag-usap sa tao, tapos agresibo, tapos may puso sa mga tao. Alam naman ho natin si Doc Willie, patagal nang naninilbihan ito. Hindi pa ho uso ang politika sa Pilipinas. Nagsisilbi na to sa taong bayan. Ganyan ho yan. Yun lamang po. Iginit naman ni Senator Panfilo Lacson na maraming pagpipilian si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging kapalit ni Health Secretary Francisco Duque III kung sakali tuluyan siyang masibak sa pwesto. Ibalita mo yan, RH12, Milky Rigunan. Milky? Hindi umano magiging mahirap kay Pangulong Rodrigo Duterte na humanap ng kapalit ni Health Secretary Francisco Duque III sakaling ito ay sibakin o mag-resign na sa pwesto. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, merong 170,000 na doktor sa buong bansa na pwedeng maging mas competent at mas honest kay Duque. Lahat ng 170,000 doctors sa buong bansa ay kandidato ni Lacson na pamalit kay Duque. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, inaasahan niya na ang pipiliin ng Pangulo ay may expertise sa kalusugan at walang business interest. Reaksyon to ni Soto at Lacson kasunod ng report na naghahanap na umano ang Pangulo ng pamalit sa kalihim. Matatandaan sina Soto at Lacson ay kabilang sa 14 na senador na nanawagan para magmitiw si Duque sa tungkulin noong ikalawang linggo ng Abril. Tinukoy nilang umano'y failure of leadership, negligence at lack of foresight at inefficiency. Sabi ng mga senador, dapat nang magbitiw si Duque dahil sa mahinang pagpaplano at rasadong tugon, kakulangan ng transparency at pabago-bagong polisiya ng gobyerno sa pagtugon sa pandemic. Hindi naman po kasi bago dumating si Vince Dizon, mabibilang nyo sa kamay ang laboratorio natin. Ngayon po, pinakita ko po, dumami na, nasa 66 laboratories na po tayo. From Maricel Halili of TV5, a Philippine Star report stated that the President is reportedly scouting for somebody to replace the Health Secretary. Gaano daw po ito katotoo, and does this have something to do with the alleged overpriced procurement of medical equipment to battle COVID-19? With all this issue, buo pa rin daw po ba ang tiwala ng Pangulo sa ating Health Secretary? Wala akong alam sa artikulo na yan at ang paulit-ulit ko pong sinasabi, kahit sino pa po sa kabinete, we all serve at the pleasure of the President. Kung nawalan po ng tiwala ang Presidente, anytime, any cabinet member can be removed. Question from Reyna Tolentino of Manila Times. An SWS survey conducted from May 4 to 10, 2020 found that 87% of Filipinos out of 4,010 respondents were worried that anyone in their immediate family might catch COVID-19. What is the message of the palace to the Filipinos in relation to this, Secretary? Well, dapat naman po tayong maabala dito sa COVID-19 habang wala pa pong baksin, habang wala pa pong gamot. Pero hindi naman po kinakailangan na itigil na natin ang ating mga buhay. Patuloy po tayo ngayong binubuksan na natin ang ekonomiya dahil kinakailangan naman nating buhayin ng ating mga kababayan. Kailangan po mag-ingat lang, magsubuot ng face mask, maghugas ng mga kamay, at mag-observe po ng social distancing at patuloy pong manatiling malusog. Kinukonsider ba daw po ng ating pamahalaan na bigyan ng option ang travelers na magpa-test for COVID-19 within a certain period of time bago ang flight nila patungong Pilipinas instead of being tested here upon arrival? Sa ngayon po, ang protocol ay kinakailangan upon arrival may testing ng PCR.
Kasi kapag kumuha po kayo ng advanced test tapos nagpunta kayo sa ibang lugar, pwede na kayong mahawa. O di naman kaya sa eroplano mismo, pwede na kayong mahawa. No? So, sa ngayon po, the guidelines remain PCR tests for all bago po makapasok ng Pilipinas. Secretary Roque, nagkaroon daw po ng pahayag si Secretary Delphine Lorenzana kung saan sinabi niya na maaari na mag-shift sa General Community Quarantine ng Metro Manila at pabor naman dito ang chairperson ng Metro Manila Council na si Parañaque Mayor Olivares. Is Metro Manila really likely to shift to GCQ by June? Well, siyensya po ang magiging basihan natin. Paulit-ulit ko pong sinasabi, yung doubling rate ng COVID-19 kung patuloy pong bumagal at yung ating kapasidad to provide capacity, critical care capacity at syempre yung concern sa ekonomiya. So antayin na lang po natin na magiging desisyon ng IATF, ilang tulog na lang naman po yan.